Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap taong 1989. Pag-uuling po ang hanap buhay ng aking amang si Peter. Kapag bakasyon, tumutulong kami ni Kuya Dos sa kanya. Mahilig po si tatay sa mga anting-anting. Kaya madalas siyang natatagalan sa gubat. Isang gabi, nagpaalam siya na maghahanap lang daw ng puno ng palaspas at hindi na siya nakabalik. Hinanap namin siya at doon nga nagsimula ang nakakakilabot naming karanasan na hindi namin makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Uno. At ito ang aking kwento. Ay nako, ang bigat naman ng kahoy na to, Kuya Dos. Magbuhat ka na lang. Kanina ka pa kasing siging reklamo eh. Paano hindi ako magre-reklamo? Alas 11 na ng tanghali Nagbubuhat pa rin tayo ng malalaking kahoy na to. Bilisan mo na kasi nang makakain na tayo. Ay nako, nakakainis talaga. Nasaan na ba kasi si tatay, Kuya? Siya ang malakas eh. Tsaka nakapanghina na dahil sa gutom. Ako nangihina sa'yo, Uno eh. Ang dami mo sinasabi. Ang dami mo reklamo. O sige na. Pag-usungan na natin to. Nang matapos na para makapagpahinga na tayo. Pinagtulungan naming buhatin ang kahoy at maipatong yon sa balikat namin. Kailangan dalhin yon sa mismong pinag-uulingan namin. Naroon kasi ang bukal ng tubig. Ang nakakapagtaka lang sa balon na yon, iba ang lasa ng tubig. Imbis na tabang, tubig alat yon na parabang tubig mula sa dagat. Pambihira daw ang ganong klaseng tubig. Kaya itinuturing ni tatay na mahalagang kayamanan niya yon dahil siya mismo ang nakadiskubre sa nasabing bukal. Ayan, Kuya. Tapos na. Mabuti naman. Halika. Umupo na muna tayo sa bato. Tabi tayo ng upo, Kuya Dos. Ay nako. Nakakapagod talaga. Ang init pa ng sikat ng araw. Tsaka masakit na rin ang ulo ko. Pati ang sugat ko sa balikat. Ang dami mo talagang reklamo. Ako nga, hindi ko mahugot ang tinik sa talampakan ko eh. Sobrang hirap maglakad. Gaya-gaya ka naman eh. Hoy, hindi ako nanggagaya no. Sinasabi ko lang na ang mga nararanasan natin ngayon, wala pa sa kalahatian ng paghihirap ni tatay nung maliliit pa tayo. Kaya ngayon, alam mo na kung gaano kahirap ang trabaho ni tatay para lamang buhayin tayo. Oo na. Kaya wag na wag kang magpapasaway sa kanya. Pero Kuya Dos, nagtataka lang ako kay tatay. Paano kaya niya nabubuhat ang malalaking kahoy na to, no? Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin bilib sa agimat ni tatay? Bilib naman ako. Pero ano nga ba ang agimat ni tatay, Kuya? Alam mo ba yung bertud ng langgam? Ano yung, Kuya? Yung palawit ng kwintas niya, na kasing lapad ng palad niya. Ang tawag doon, bertud ng langgam. Yung kulay itim? Oo, yun na nga. Ano namang koneksyon nun sa lakas ni tatay? Hindi ba't ang mga langgam kayang buhatin ng isang bagay kahit triple pa ang laki nito sa kanilang katawan? Ganong kapangyarihan ang nakuha ni tatay. Kaya malakas siya. Kaya pala parang hindi siya napapagod at hindi nagbabago ang lakas niya. O di ba? Nakakabilib talaga ang bertud ni tatay. Magsasalita pa sana ako nang napako ang tingin ko sa isang lalaking papalapit sa kinaroroonan namin. Napatayo kami ni Kuya Dos at hinintay ang paglapit nito. Aba,
Si Mang Berok yun ah. Bakit kaya siya nandito? Anong bakit, kuya? Natural. Pagbabawalan na naman niya tayo sa pag-uuling. Nakakainit ng ulo yan. Dahil di naman niya lupa to, di ba? Uno, wag kang ganyan. Matanda pa rin siya sa atin. Kaya irespeto mo siya. Ay nako, depende na lang yun sa tao, kuya. Kung karapat dapat ba siyang irespeto. Tumigil kami sa pag-uusap nang tuluyang makalapit sa aming kinatatayuan, si Mang Berok. Ilang di pa ang layo niya sa amin, ngunit umalingasaw na kagad ang singaw ng kanyang katawan na parabang amoy ng sibuyas. Gusto ko sanang magtaklob ng ilong, pero pinigilan ako ni Kuya Dos. Ang tigas talaga ng ulo nyo, no? Wala pa rin kayong tigil sa pag-uuling. Mang Berok, hindi po namin pwedeng itigil ang pag-uuling eh. Dahil wala naman po kaming alam na ibang trabaho. Lalo na po si tatay. Wala akong pakialam. Iniisip ko lang ang kapakanan ng kalikasan. Mawalang galang na po sa inyo, Mang Berok. Sumobra naman po yata ang pagmamalasakit nyo sa kalikasan. At pati po kami ay pinapalayas ninyo. Nag-aral ka, di ba? Bakit hindi mo alam na masama sa kalikasan ang ginagawa nyo ito? Hindi po masama ang ginagawa namin, Mang Berok. Dahil wala naman po kaming pinuputol na buhay na puno. Dati ng putol ang mga kinukuha naming kahoy. Ang mga namumutol po ng puno ang pagsabihan nyo at wag po kami. Abat, pilosopo kang bata ka. Baka gusto mong tamaan ka. Kung makakatama po kayo, bakit di nyo po subukan? Uno, sandali lang. Tumigil ka. Mang Berok, pasensya na po kayo sa sinabi po ng kapatid ko. Pagsabihan mo kapatid mo yan, ha? Hindi ko gustong tabas ng dila. Wala akong pakialam kung di mo gustong tabas ng dila ko. Kung ayaw mo mapahiya, ilagay mo rin sa tamang lugar ang pagsasalita mo para irespeto kita. Uno, ano ba? Tumigil ka na nga. Pinaiiral mo naman ang init ng ulo mo eh. Parang di init ang ulo ko, kuya. Sa amoy pa lang nasigaw ng katawan niya, sapat ng ikainit ng ulo ko. Ay nako, unahin niya muna maglinis ng katawan bago niya tayo pakialaman. Ano sabi mo? Hindi ka naman bingi, di ba? Kaya hindi ko na kailangang ulitin pa ang sinabi ko sa'yo. Tsaka amuyin mo nga ang sarili mo. Kulang na lang ipaligo mo ang pulbos sa buong katawan mo. Kahit anong gawin mo, hindi matatakloban ng bango ang singaw ng katawan mo. Maligo ka muna bago ka magmalaki sa amin. Abat, talagang bastos ka bata ka. Lintik ka. Talaga bang ginagalit mo ko? Anong kaguluhan ito? Lahat kami ay napatingin sa gawin ni tatay. May buhat siyang malaking troso na halos hindi nito maabot ng yapos ng kamay. Napanganga si Mang Berok nang makita ang kakaibang lakas ni tatay. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ko nang maibaba ni tatay ang buhat niyang kahoy. Tay, mabuti po dumating na kayo. Kasi po itong si Mang Berok ginugulo po kami. Ang bibig ng anak mo, Peter. Kontrolin mo, ha? Baka sabay siya sa akin. Yan naman ang hindi ko papayagang mangyari, Berok. Dahil ako mismo ang makakalaban mo. Kaya lumalaki bastos at walang respeto ang anak mo. Dahil kinakampiyan mo. Anak mo siya. Kaya alam ko na hindi siya lumaking bastos at walang respeto sa nakatatanda sa kanya. Teka, ano ba dahilan at narito ka? Kailangan pa bang itanong yan? Bawal ang ginagawa nyo, ha? Bakit nag-uuling pa rin kayo? Ano bang katungkulan mo sa gobyerno para pagbawalan mo kami sa pag-uuling? Natigilan si Mang Berok, kaya't sumingit na naman ako sa usapan nila. Kumukulo kasi talaga ang dugo ko sa kanya. Yan ang tatay ko. Palaban. Uno, tumigil ka na nga. Usapang matanda yan. Huwag kang sumali sa kanila. Nakita mo na, Peter? Kung anong ugaling meron ang bunso mong anak? Tinuruan ko na mabuting asa ng anak ko. Kaya kung hindi kanya nire-respeto, baka ikaw ang unang naging bastos sa kanya. Pareho kayo ng ugali.
Kasing itim ng uling. Pagsisisihan ninyo ang ginagawa ninyo. Sa oras na may nasaktan kayong mga nilalang sa kagubatang ito, wag na wag kayong magsisisi. Hindi nila ako masasaktan. Nakikita mo ba ang mga suot kong kwintas? Lahat ng mga ito, pangontra at panlaban sa sinasabi mong nilalang. Kaya umalis ka na at wag mo na kaming pakialaman dito. Aalis ako. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo humihinto sa ginagawa ninyong pag-uling. Sige na, makakaalis ka na. Dahil hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Nang umalis sa harapan namin si Mang Berok, nanghihina namang napaupo si tatay sa malapad na bato paharap sa bukal. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Pasensya na po kayo, tay, ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Ipinagtanggol mo lang naman ang sarili mo. Tay, bakit ngayon lang po kayo dumating? Naghahanap kasi ako ng mutya ng batong buhay. Nanggaling ako kanina sa ilog. Pero wala naman akong nakita. Tay, marami na po mga agimat nyo ha. Kumpleto na rin po. Bakit ayaw nyo pa pong tumigil sa paghanap ng mga mutya? Dahil ito ang gusto ko, anak. Dito ako sumasaya. Kaya hayaan nyo na lamang ako sa kung ano ang gusto ko. Tay, gutom na po ako. Umuwi na po tayo. Mabuti pa nga at baka inihintay na tayo ng nanay ninyo. Mabilis na tumayo si tatay at sinimulan naming maglakad pa uwi sa bahay. Napatingin naman ako kay Kuya Dos at napakibit balikat na lamang ito. Habang naglalakad kami, nagsalita si tatay. Iwasan nyo na lamang si Berok para walang gulo. Paano po namin siya maiiwasan, tay? Siya po ang lumalapit sa amin eh. Tay, nagtataka lang po ako sa taong yon. Bakit tayo lang ang ginugulo niya? Hindi lang naman po tayo nag-uuling, ah. Dahil tayo lang ang mabait. Yung ibang mag-uuling na pinagsasabihan niya, pumapalag at hinahabol siya ng taga. Dapat pala, hinabol ko na rin po siya ng taga nang hindi niya na tayo ginugulo. Dahil sa sinabi ko, tumigil sa paglalakad si tatay at hinarap niya ako. Anak, masama ang ganong kaisipan. Wag na wag mong gagayahin ng ganon. Naiintindihan mo ba ako? Opo tay, pasensya na po. Pinag-aral ko kayo ng kapatid mo. Hindi para magkaroon ng masamang ugali. Huwag niyo sanang kalimutan ang bagay na yon. Mga anak, panatilihin niyo sana ang kabutihan sa puso ninyo. Opo tay, pasensya na po talaga. Tatandaan po namin ang sinabi niyo, tay. Ang gusto kong marinig, hindi niyo na uulitin yon. Lalong-lalo ka na uno. Bawasan mo ang pagiging mainitin ng ulo mo. Baka yan pang ikapahamak mo sa bandang huli. Tatandaan ko po tay, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Hala, sige na. Maglakad na tayo. Baka nag-aalala na ang nanay niyo sa atin. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin si nanay na nagsasampay ng damit. Nakangiti siyang tumigil sa kanyang ginagawa at sinalubong niya si tatay. Yumakap siya sa bewang nito at sinamahang pumasok sa loob ng bahay namin. Yun ang isa sa ipinagmamalaki ko sa lahat, ang magkaroon ng mapagmahal na mga magulang. Kahit naghihirap kami, hindi nawawala sa pamilya namin ang lambingan at kulitan. Ako lang yata ang naiiba sa kanila. Mabilis kasing uminit ang ulo ko at kung minsan, wala namang dahilan, bigla na lamang akong nagagalit. Kabaligtaran ko naman si Kuya Dos. Mahinahon siya at mabait. Mahaba ang kanyang pasensya at bihirang magalit. Kahit asarin ko pa siya, para siyang si tatay kung mag-isip. Ano? Hindi ka pa ba papasok sa bahay? Susunod na ako kuya. Halika na. Narinig ko pa namang paborito mo raw yung ulam natin ngayon. Ha? Talaga kuya?
Hindi ka nagbibiro? Oo nga, adobong pusit na merong gulay na langka. Yun ang narinig ko kay tatay eh. Biglang sumigla ang katawan ko at nakalimutan ko ang tungkol kay Mang Berok. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at nilampasan ko pa si kuya sa paglalakad. Aray ko naman! Mag-iingat ka naman, Uno! Sorry kuya. Nakangiti akong pumasok sa loob ng kusina dahil sabik akong makita kung totoo ang sinabi ni Kuya Dos. Wow! Adobong pusit nga! Nako! Mapaparami tsakang kain ko nito. Oh, ang kamay ha. Maghugas muna. Ay, oo nga pala. Sorry po. Hay nako, basta't pusit talaga ang ulam, limot ng maghugas ng kamay. Napuno ng tawanan ang loob ng kusina namin dahil masarap talagang magluto si Nanay Mirna. Ganun naman talaga. Pinaka-the best ang luto ng nanay. Walang kapantay at nag-iisa lang. Pagkatapos naming kumain, ay nagpahinga kami sa loob ng kwarto namin. Natutulog talaga kami sa tanghali para manumbalik ang lakas namin. Habang nakahiga kami ni Kuya Dos sa tig-isa naming katre, nagsalita ito habang nakatingin sa kisame. Uno, hindi ka ba nagtataka? Nagtataka saan? 5 taong gulang pa lang tayo nun. Tinuruan na tayong gumamit ng mga sandata ni tatay. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit kailangan natin gawin yon? Maraming beses na kuya. Kung minsan si tatay mismo ang tinatanong ko. Pero wala umiiwas siya eh. Ako rin. Kapag nagtatanong ako kay tatay, umiiwas din siya. Pero alam mo kuya, kutob ko, may pinaghahandaan si tatay eh. Ako naman, nagdududa ako sa kanya. Baka may kinatatakutang mangyari si tatay. Kasi isipin mo nag-iipon siya ng mga anting-anting. Tinuruan niya tayo kung paano makipaglaban. Kaya ano sa tingin mo ang ginagawa niya, di ba? Tingin ko, iisa lang ang naiisip natin posibleng dahilan ni tatay. Baka may kinatatakutan siya, kaya naghahanda siya sa laban. Pumagitna ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Kuya Dos. Hanggang sa dinalaw na kami ng antok. Sabay pa kaming napabalikwas ng bangon nang mapansin naming madilim na ang paligid. Nako, patay na. Napasarap ang tulog natin kuya. Oo nga, bakit di mo ako ginising? Kuya naman, sabay tayong nagising di ba? Ngayon lang nangyari to Lagot talaga tayo. Tara Kuya Dos, silipin natin si tatay. Baka naman hindi siya galit at sinadya niya talaga na hindi tayo gisingin. Naunang bumaba sa katre si Kuya Dos at sumunod ako sa kanya palabas ng silid namin. Bagya pa kaming nagulat nang makita namin si tatay na nagsasagawa ng ritual para sa mga anting-anting niya gamit ang tawas. Kaya hindi namin siya pwedeng istorbuin at naghintay kami hanggang sa matapos siya. Oh, bakit kayo nakatayo riyan? Pasensya na po tay. Hindi po kami kaagad nagising. Hindi ko talaga kayo pinagising sa nanay nyo. Pinagpahinga ko muna kayo. Lalo ka na Uno. Hindi mo sinabi sa akin na may sugat ka na pala sa balikat. Tay, hindi naman po masakit eh. Kahit hindi masakit, sabihin mo kapag may sugat ka. O ikaw naman Dos, may nakabaon palang tinik dyan sa talampakan mo. Hindi ka rin nagsabi. Pasensya na po tay. Hindi po namin sinabi dahil ayaw po namin mag-alala kayo eh. Lumapit nga kayo sa akin. Nagtataka kaming dalawa ni Kuya Dos sa biglang pagbabago ng ugali ni tatay, lalo na nang niyakap niya kami ng mahigpit. Pasensya na kayo mga anak. Mahirap lang tayo, kaya kailangan yung tulungan si tatay. Tay, bakit po ba nagsasalita kayo ng ganyan? Pamilya po tayo, di ba?
Siya nga naman po, Tay. Kinakabahan tuloy ako baka may mangyaring masama sa inyo eh. Kaya kayo ganyan eh. Walang mangyayaring masama sa akin, anak. Naawa lang ako sa inyo nang makita kong may mga sugat kayo. Ang totoo, nagsinungaling kami ni Kuya Dos. Masakit ang sugat namin, hindi lang kami dumadaing. Dahil ayaw naming mag-alala si tatay. Kaya lang, hindi namin alam ni Kuya na sinilip pala kami ni tatay habang natutulog kami. Maya-maya pa, lumabas si nanay mula sa kusina. Nakangiti siya habang pinagmamasdan niya kami. Kaya hindi nagsasalita si Nanay Mirna ay dahil sa kapansanan niya. Pipi ang aming ina. Ngunit mabuti ang kalooban niya at napalaki niya kami ng maayos sa kabila ng kalagayan niya. Lumapit siya sa amin at niyakap din niya kami ng maigpit. Ewan ko, pero bigla akong kinabahan. Tama na nga ang yakapan natin. Baka mawala pa ang bisa ng bertud ng langgam sa katawan ko dahil masyado kayong matamis. Hinampas naman ni nanay ng kanyang palad ang balikat ni tatay. Kaya nauwi yun sa lambingan nilang mag-asawa. Hoy Uno, lumabas muna tayo ng bahay. Mukhang kailangan nila ng espasyo. Oo nga, kuya. Baka magkaroon na ulit tayo ng kapatid. Nakangiti kaming lumabas ng bahay ni Kuya Dos. Tumambay kami sa kubong nakatayo sa ilalim ng puno ng santol, kung saan ay sinadyang walang dingding yun para tambayan lang talaga. Maya-maya pa, napatingin ako sa bilog ng buwan. Bigla kasing nagbago ang liwanag sa paligid. Kuya, di ba sabi ni tatay, kapag bilog ang buwan, may lumalabas na aswang? Pambihira ka naman, oo. Bakit naman napunta dyan ang usapan? Tignan mo kasi ang buwan, kuya. Sus, hindi totoo mga aswang, ano ka ba? Kwento lang yun ni tatay para takutin ka. Madalas ka kasing umaalis ng bahay tuwing gabi para lang makipaglaro sa anak ni Mang Isko. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming nakarinig ng alulong ng mga aso sa paligid. Kaya naman, napatayo ako at nag-aalalang napatingin kay Kuya Dos. Kuya, ano yun? Pumasok na tayo sa loob. Baka may nauulol na aso dito. Kuya, may narinig akong sigaw ng lalaki sa bahagi niyo ng kakauyan. Tawagin natin si tatay. Nag-unahan kami sa pagpasok sa loob ng bahay. Nadatnan namin sina nanay at tatay. Masaya silang nag-uusap sa pamamagitan ng senyas. Nagulat ang mga ito sa biglang pagpasok namin. Tay, mukhang may kailangan ng tulong natin. Bakit, Uno? May sumisigaw po sa tapat ng bahay natin sa may bandang kakauyan. Tapos, ang iingay po ng mga aso. Ganun ba? Mirna, dito ka lang ha. 1, 2. Kunin niyo ang sandata ninyo. Bilisan niyo! Mabilis kaming pumasok sa loob ng kwarto namin at kinuha ko ang itak sa likod ng pinto. Si Kuya Dos naman, dinampot niya ang kanyang punyal sa ibabaw ng lamesa. Paglabas namin, may sukbit na rin si tatay ng itak. Itinuro namin sa kanya kung saan namin narinig ang ingay. Ngunit napansin naming may mga tao na sa kakauyan. Maliwanag na sa lugar na yon dahil sa sulo ng mga ito. Tay, sa palagay ko, sina Kapitan Maestro ang nasa bahagi niyo ng kakauyan. Bilisan na natin mga anak. Baka meron na nga nangyayari sa lugar na yun. Mabilis naming narating ang kinaroroonan ng mga tanod at ni Kapitan Maestro. Nagulat ang mga ito nang bigla kaming lumitaw sa tabi nila. Tay, si Mang Isko, patay na po siya. Diyos ko, sino ang may gawa nito kay Isko? Nagkagulo ang mga tanod at kanya-kanya silang suri sa paligid. Tinignan nila ang mga bakas ng dugo sa damuhan. Kami naman, pinagmasdan namin ang itsura ng katawan ni Mang Isko. Tay, wakwak ang tiyan ni Mang Isko. Tsaka
Nakaluwa ang kanyang lamang loob. Butas din ang kanyang leg. Pero natuyo ang kanyang katawan dahil inubos yung kanyang dugo. Baka aswang ang may gawa nito, Tay. Ano ka ba? Walang aswang sa baryo natin. Kuya, di ba? Ganito rin ang kwento sa atin ni tatay nun. Di ba, Tay? Aswang ang pumatay kay Mang Isko. Walang aswang, anak. Kwento ko lang yun para takutin ka. Sumingit sa usapan namin si Kapitan Maestro. Ang sabi niya, muntik daw nila maabutan ang pumatay kay Mang Isko. Nakatakbo raw kagad pagkatapos nitong sipsipin ang dugo ng biktima. Ayon pa sa punong barangay, buhaya raw ang nakita niya. Marami raw silang nakakita. Nang marinig ko ang bagay na yon, tuluyang nalihis ang hinala ko na aswang ang may gawa nun. Naniwala ako kay Kapitan Maestro dahil halos mawasak ang katawan ni Mang Isko. Binuhat ng mga tanod ang katawan nito at malungkot kaming bumalik sa bahay. Pero natigilan kami ni Kuya Dos nang makita namin ang nakahandusay naming ina. Tay! Tay, si nanay po! Mirna! Diyos ko, Mirna! Sino may gawa nito sa'yo? Nay! Nay! Gumuho ang mundo namin nang makita namin si nanay na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Kagaya ng nangyari kay Mang Isko, wakwak din ang tiyan nito at butas ang kanyang leg. Natuyo ang katawan dahil naubos ang dugo nito. Doon ko lang napagtantong hindi buhaya ang may gawa nun, kundi masamang elemento na madalas ikwento sa akin ni tatay nung mga bata pa kami. Hindi po ako naniniwalang kayang gawin ito ng isang buhaya, Tay. Halimaw po pumatay kay nanay. Natitiyak ko po yun. Hindi ako pinansin ni tatay. Tuloy lang siya sa pag-iyak habang yakap niya ang katawan ni nanay. Nakatayo lang ako at hindi ko mahawakan si nanay. Ngunit masaganang luha ang umagos sa pisngi ko. Tay, wala na po si nanay, Tay. Wala na po siya. Kausap ko pa siya kanina. Kausap pa natin siya, di ba? Tumatawa pa nga siya. Buhay pa kanina ang nanay niyo. Kasalanan ko po ito eh. Kung hindi natin iniwan si nanay, buhay pa po siya. Uno, hindi mo to kasalanan. Ang may kasalanan nito ay ang hayop na pumatay kay nanay. Mabilis na hinubad ni tatay ang kanyang mga anting-anting at nagulat kami sa ginawa niya. Wala palang silbi mga agimat na to. Ang dapat dito, putol-putulin, wasakin at durugin. Hinugot ni tatay ang kanyang itak mula sa kanyang bewang. Tinadtad niya ng taga ang kanyang medalyong atardar, pati na ang mutya ng salabay at ang bertud ng langgam. Lahat ng mga yun, pinagbalingan niya ng galit habang humahagulgol ng iyak. Tay, tama na po! Tay! Kahit durugin niyo po mga anting-anting niyo, wala na po si nanay! Wala na siya! Napasalampak ng upo sa sahig si tatay at niyakap niya ng maigpit ang katawan ni nanay. Pati kami ay yumakap na rin kay nanay. Napakasakit mawalan ng ina. Parang sasabog ang dibdib ko sa sakit. Dahil sa ingay namin, nakarating si Kapitan Maestro sa bahay namin at nagulat din ito sa nangyari sa ina kong si Mirna. Marami ang nakiramay at umiyak sa nangyari dahil nga napakabait daw ni nanay. Tay, kumain po muna kayo. 2 araw na po kayong hindi kumakain eh. Tubig lang po ang iniinom nyo. Mamaya na, anak. Dito lang ako sa tabi ng nanay mo.
Maya-maya pa, lumapit na rin sa amin si Kuya Dos. Awang-awa kami kay tatay dahil higit siyang nasaktan sa mga nangyari kay nanay. Pagkalipas ng 5 araw mula nang mailibing si nanay, hindi na namin nakitang ngumiti si tatay. Palagi namin siyang nakikitang nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas. Pinabayaan na rin niya ang kanyang sarili at malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan. Si Kuya Dos naman, hindi kumuha ng unang exam dahil hindi niya kami maiwan. Kaya isang araw, hindi na kami nakatiis ni Kuya Dos. Kinausap namin si tatay. Tay, hanggang kailan po ba kayo magiging ganyan? Hayaan niyo na muna ako, Dos. Tay, hindi ka namin pwedeng pabayaan eh. Baka mamaya magkasakit kayo niyan. Siya nga naman po, tay. Baka malungkot po si nanay kapag nakita kayo nagkakaganyan. Pasensya na kayo, mga anak ko. Masyado kasing masakit para sa akin ang pagkawala ng nanay ninyo. Hindi ko matanggap. Hindi ako makapaniwalag. Wala na siya. Kami rin naman po, tay eh. Nasasaktan din po kami sa pagkawala ni nanay. Pero mas masakit po kung pati po kayo mawawala rin sa amin. Hindi po namin kayang makita kayo nagkakaganyan, tay. Imbis na paghinaan po kayo ng loob, magpakatatag po kayo, tay. Hanapin po natin ang pumatay kay nanay. Uno, ano ba katwiran yan? Imbis na pakalmain mo ang loob ni tatay, tinuturuan mo pang magiganti. Pasensya ka na, Kuya Dos. Pero talagang gaganti ako sa pumatay kay nanay. Buhay ni nanay ang nawala eh. Kaya buhay rin ang dapat na maging kapalit. At sinong paghihigantihan mo, Aber? Wala ngang nakakita sa nangyari. Sasabihin mo na naman bang aswang ang pumatay kay nanay? Aswang talaga ang pumatay kay nanay, kuya. At hindi niyo ako maluloko. Nagsisinungaling kayo ni tatay. Alam niyong totoo ang sinasabi ko. Walang aswang, anak. Kwentong barbero lang ang aswang. Mas naniniwala pa ako sa mga engkanto o mga nilalang na nangangalaga sa kalikasan. Pero sa aswang ay hindi. Tay, wag na po kayo magkunwari. Kayo mismo nagsabi sa akin noon. Hindi na nagsalita si tatay at tahimik siyang pumasok sa loob ng kwarto niya. Nakita ko naman na hawak ni Kuya Dos ang mga sinirang kwintas ni tatay. Matyaga naming inayos ang mga anting-anting ng aming ama. Uno, tayo na lang ang magsuot nito. Sa iyo na itong mutya ng salabay. Sa akin naman itong medalyon ng atardar. Kuya, baka magalit si tatay kapag pinakialaman natin ang mga yan. Sa tingin ko, hindi niya na kailangan ng mga anting-anting. Kaysa masayang, tayo na lang ang makinabang, di ba? Ibig ba't sabihin, totoong may aswang at ang mga anting-anting na ito ang pangontra sa kanila? Narinig ko ang sinabi ni tatay na muntik niyang sirain ang mga ito. Kaya mas lalong lumakas ang hinala ko na may aswang. Kagaya ni tatay, hindi rin sumagot si Kuya Dos. Kaya mas pinili ko na lang na manahimik. Ngunit kapag nakahanap ako ng pagkakataon, ako mismo ang kikilos para maghanap ng hustisya para kay nanay. Totoong kinalimutan na ni tatay ang tungkol sa kanyang mga anting-anting at kami ang gumamit nun. Ang bertud ng langgam, palagi kong inilalagay sa bulsa ko. Ni hindi nga napansin ni tatay. Nasuot na namin ni Kuya ang kanyang mga agimat. Lumipas ang 1 buwan, unti-unting nakalimutan ni tatay ang nangyari kay nanay. Ngunit madalas nang umaalis ng bahay si tatay tuwing gabi. Nawala rin ang bertud ng langgam sa bulsa ko at bigla ko nalang nakitang suot yun ni tatay sa kanyang leeg. Mga anak, 4:00 na pala ng hapon. Bilisan nyo ng isa ko ang mga uling natin at makaabutan pa tayo ng dilim sa daan. Saglit lang po, tay. May baga pa po yung ibang mga uling eh.
Nandito na ang tubig, Uno. Ako na magsasaboy ng tubig sa mga banga. Ikaw na ang magkalaykay sa ibang mga natirang uling. Aba, mabilis kong kumilos sa mga anak ko ngayon ah. Pwede nang mag-asawa. Nako, wala pa po sa isip ko yan, Tay. Dapat lang. Dahil 16 na taong gulang ka pa lang. Lalo naman po ako, Tay. 20 taong gulang pa lang po ako. Ayoko pa pong mag-asawa. Paano kayo mag-aasawa? Wala pa naman kayong nobya. Kahit papano, napanatag na ang loob namin ni Kuya Dos dahil nakakangiti na ulit si Tatay. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin nung mga nakaraang araw. Ngunit muling naulit ang karumal-dumal na pagpatay ng nilalang sa mga tao. 2 mag-uuling ang agad na binawian ng buhay. Lahat sila, iisa lang ang paraan ng pagkamatay. Ubos ang dugo at wasak ang katawan. Kaya naman, isang gabi, nagpaalam sa amin si Tatay. Mga anak, dito lang kayo at huwag maghihiwalay. Bakit po, Tay? Saan po kayo pupunta? Maghahanap lang ako ng puno ng palaspas para sa utob na gagawin ko sa mga agimat natin. Sasamahan na lang po namin kay Tay. Hindi pwedeng marami naghahanap sa puno ng palaspas. Dapat isa lang. Kasama yon sa pamahiin ng mga antingerong kagaya ko. Pero, Tay, Sige na. Makinig na lang kayo mabuti sa akin. Ang mga sandata ninyo, huwag niyong ihihiwalay sa katawan ninyo. Panatag ang loob ko na kaya ninyong ipagtanggol ang sarili ninyo. Tay, magdala po kayo ng gasera. Wala pong buwan ngayon kaya madilim eh. Huwag kayo mag-alala. Kaya ko na to. May dala naman akong sulo at sapat na yon. Wala na nga kaming nagawa ni Kuya Dos nang umalis si Tatay. Malakas ang tibok ng puso namin dahil sa pag-aalala. Dahil doon, hindi kami dinalaw ng antok. Kinabukasan, hindi dumating si Tatay. Kaya nag-alala kaming magkapatid. Kuya, bakit kaya wala pa si Tatay? Ewan ko, Uno. Sana pala sinundan na lang natin siya. Hindi rin natin siya masusundan kasi masisira ang pamahiin niya. Diyos ko, sana naman walang nangyaring masama kay Tatay. Kinabahan ako dahil sumapit na ulit ang gabi. Ngunit wala pa rin si Tatay. Kuya, natatakot na ako ah. Sundan na kaya natin si Tatay? Padalawang gabi na siyang hindi umuwi. Bako na paano na siya, Kuya? Sige, hahanapin natin si Tatay. Hihingi na tayo ng tulong kay Kapitan Maestro. Kuya Dos, wala nang oras. Huwag na tayong humingi ng tulong sa kanya. Tara na, hanapin na natin si Tatay. Agad kong itinali sa bewang ko ang itak. Si Kuya Dos naman ang gumawa ng sulo para gamiting pangtanglaw sa daan. Siyempre, dinala rin niya ang kanyang punyal. Nang maihanda na namin ang lahat, mabilis na kaming umalis ng bahay. Kuya, malayo na nalalakad natin ah. Nasaan na kaya tayo? Mataas na ang puno ng mga kahoy. Kaya natitiyak kong nasa gitna na tayo ng gubat. Saan kaya natin hahanapin si Tatay? Maghanap pa tayo. Doon tayo sa bandang yun. Tinahak namin ang daan papasok sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan hanggang sa napansin ko ang ilang patak ng dugo sa damuhan. Kinabahan ako dahil marami yon. Idagdag pa ang mga humapay na mga halamang ligaw na para bang merong naglaban doon. Kuya, tingnan mo. Maraming dugo. Diyos ko, baka napahamak na nga si Tatay. Luminga kami sa paligid habang tinatawag ang pangalan ni Tatay. Sa pagkakataong yun, para nang binabayo ng maso ang dibdib ko at gusto ko nang umiyak. Maya-maya pa, biglang lumakas ang hangin. Halos mamatay ang apoy sa sulo namin. Dahil doon, inihanda na namin ang aming sandata. Maigpit kong hinawakan ng itak ko at naglakad ng paabante. Kuya, sa unahan natin. May nilalang na nakatayo. Doon itinutok ni Kuya Dos ang hawak niyang sulo.
Sino ka? Kuya Dos, hindi siya tao. Isa siyang alibaw. Mapula ang kanyang mga mata, oh. Nakalabas sa mga pangil niya sa bibig. Diyos ko, kalbo siya. Parang alien ang itsura niya, kuya. At ang mga kuko niya, mahahaba. Ganon din ang kanyang mga tenga. Aswang siya, kuya. Aswang siya, sigurado ko. Nawala ang tapang ko ng oras na yon. Habang umaangil ang aswang, dahan-dahan siyang lumalapit sa amin. Huwag kang lalapit, kundi tatara ko sa leeg mo ang punyal ko. Siguro ikaw ang kumuha kay tatay, no? Ilabas mo ang tatay namin. Dahil kung hindi, mamamatay ka sa talim ng itak ko. Tumawa ng malakas, nakasing tunog ng tawa ng mangkukulam ang halimaw. Itinutok namin ang sandata sa kanya, ngunit bigla siyang nawala. Kuya, nasan siya? Masyado siyang mabilis kumilos. Anong gagawin natin? Maging alerto ka lang sa paligid at huwag kang magpapatalo sa takot mo. Iwinasiwas ni Kuya ang kanyang punyal at bawat kaluskos na maririnig namin, doon din niya itinutok ang sulo. Ako naman, nakatutok sa unahan ng daan ang aking itak. Lumabas ka! Magpakita ka! Kuya, nasa harapan na ulit natin siya. Diyos ko, may kasama siya, Uno. Dalawang aswang ang nakatayo sa harapan namin ni Kuya Dos. Kahit ilan di pa ang layo nila sa amin, nakita naming ngumisi ang mga ito at tumulo pa ang malapot nilang laway. Agad silang sumugod sa aming kinaroroonan, kaya nabitiwan ni Kuya Dos ang sulo at nahulog yun sa damuhan. Mabuti na lang at kumalat ang apoy sa tuyong mga damo. Kaya nakita ko ang tangkang pagkalmot sa akin ng aswang. Mabilis kong tinaga ang kanyang kamay at tumalsik yun sa damuhan. Kuya Dos, naputol ko ang kanyang kamay. Pero tumubo ulit. Hindi natin siya mapapatay. Malakas sila. Oo, ako rin nasaksak ko sa dibdib ang aswang. Ngunit naghilom din kagad ang sugat niya. Anong klaseng mga nilalang sila, kuya? Hindi sila naaapektuhan ng patalim natin. Nagdikit ang likod namin ni Kuya Dos. Ngunit sabay kaming umangat sa lupa dahil sakal na kami ng mga aswang. Walang epekto sa kanila ang suot naming medalyong atardar at mutya ng salabay. Kuya, nararamdaman kong bumabaon ng kuko niya sa leeg ko. Dahil sa sobrang sakit ng sugat ko sa leeg, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para makawala ako. Sinipa ko ang maselang bahagi ng kanyang katawan, ngunit umangil lang siya at hindi niya ako binibitiwan. Sunod na ginawa ko, tinaga ko ang kanyang kamay. Kaya naman, nabitiwan niya ako. Kasabay kong bumagsak sa lupa ang naputol niyang kamay. Diyos ko, tumubo ulit ang kamay niya. Pero ang naputol niyang kamay na nasa lupa biglang nasunog. Nangyayari yon kapag may kapalit na. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, pilit akong lumaban. Tinaga ko rin ang kamay ng aswang na may sakal sa leeg ni Kuya Dos. Bumagsak siya sa lupa at nang makabawi sa panghihina, inatake niya ng saksak ang aswang gamit ang kanyang punyal. Tinamaan niya ito sa leeg, ngunit agad din na naghilom. Umatungal sila ng malakas habang nakatingala sa langit. Sabay silang sumugod para sana umatake, ngunit bigla silang huminto dahil sa malakas na liwanag mula sa aming likuran. Paglingon namin ni Kuya, nakita namin ang isang matandang lalaki na may dalang gasera. Mahaba ang kulay puti niyang buhok. Mahaba din ang kanyang bigote at balbas. Layuan niyo sila! Hignum! Bersabe reuntos de Diyos! Kuya, tignan mo. Pumalipas sila ng takbo dahil sa takot sa matandang lalaki. Bilisan niyo! Sumama kayo sa akin! Pansamantala lang silang natakot. Maya-maya babalik sila at marami na silang magkakasama. Saan po tayo pupunta?
sa ligtas na lugar. Bilisan nyo! Ibinalik ko ang itak ko sa kalubang nasa bewang ko. Si kuya naman, isinuksok niya sa kanyang bewang ang punyal. Mabilis kaming sumunod sa matandang lalaki. Pinagmasdan ko siya. Wala siyang suot na pang-itaas na damit. Ngunit tadtad siya ng kwintas sa leeg. May hawak siyang tungkod na gawa sa kahoy at gaserang may malakas na ilaw. Maya-maya pa ay narating namin ang isang kubong nakatayo sa pagitan ng dalawang malaking puno ng balete. Nagkatinginan kami ni kuya at nag-alala kami. Kuya, sasama ba tayo sa matandang yan? Wala na tayong pagpipilian kundi ang sumama sa kanya. Pero hindi natin siya kilala, kuya. Tinulungan niya tayo. Kaya halika na. Mas gugustuhin ko pang sumama sa kanya kaysa ang makaharap ulit ang mga nilalang na yung kanina. Tama si Kuya Dos. Pambihira ang mga nilalang na umatake sa aming dalawa. Nahawakan ko ang leeg kong may sugat at sobrang hapdi nun. Wala na kaming nagawa kundi ang sumama sa matandang lalaki. Pagpasok namin sa loob ng bahay nito, bagya pa kaming nagulat. Kuya Dos, ang liit sa labas. Ngunit malawak sa loob at may taas pa. Dahil ginawa niyang bahay ang dalawang katawan ng puno ng balete. Kaya akala mo maliit lang ang bahay niya at kubo lang sa labas. Maupo na muna kayo at uminom ng tubig. Mawalang galang na po. Sino po ba kayo? Ako si Apo Lakay. Dito ako nakatira. Salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa amin ni Uno. Ako nga po pala si Dos. Kilala ko kayo. Kaya maupo na muna kayong magkapatid at ikukuha ko lang kayo ng maiinom nang mawala ang sakit na nararamdaman nyo sa sugat ninyo. Kahit nagtataka kami ni Kuya Dos, dahil kilala kami ng matanda, naupo na lang kami sa bangkong gawa sa kahoy at naghintay sa kanya. Pagbalik ni Apo Lakay, iniabot niya sa amin ang dalawang malinis na bao na merong laman na tubig. Nagdadalawang isip kami kung tatanggapin ba namin yon o hindi. Huwag kayong mag-alala. Wala kong inilagay sa tubig na yan. Bukal yan mula sa ugat ng 2 puno ng balete. Dalisay ang tubig na yan na kayang magpagaling sa mga sugat. Nang marinig namin ni Kuya Dos ang sinabi ng matanda, mabilis naming tinanggap ang mga bao at agad naming ininom ang laman nun. Totoo nga, Kuya Dos. Nawala ang sakit ng sugat ko sa liig. Kakaiba nga ang tubig na to. Mabuti naman at guminhawa na ang pakiramdam ninyong dalawa. Siya nga pala, anong ginagawa ninyo sa gubat na ito? Hinahanap po namin si tatay. 2 araw na po kasi siyang nawawala eh. Ibig sabihin, kayo nga ang hinahanap ng lalaking tinulungan ko sa gubat. 2 araw na siyang narito sa bahay ko at walang malay. Ho? Sino pong tinutukoy ninyo? Ang tatay ninyong si Peter. Malubha mga sugat niya at kailangan niyang magpagaling. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Nasaan po si tatay? Tumayo kayo at sumunod kayo sa akin. Para bang hindi ko maiakbang ang mga binti ko nang sumunod kami sa matanda. Natatakot ako sa maaaring makita ko sa kalagayan ni tatay. Ayan siya, nakahiga sa katre at tadtad ng sugat sa katawan. Kung hindi na paaga ang pagdating ko, baka napatay na siya ng mga halimaw na yon. Diyos ko, halos tadtad ng kalmot sa katawan si tatay. Apo Lakay, igagaling pa po ba si tatay? Oo naman, pahinga lang ang kailangan niya. Paano niyo nga po pala kami nakilala? Nung dinala ko si Peter dito, nakakapagsalita pa siya. Nakiusap siya sa akin na hanapin ko raw kayo. Binanggit niya ang pangalan ninyo at makikilala ko raw kayo
Dahil sa suot niyong anting-anting. Wala naman pong silbi ang mutya ko eh. Ganon din ang bertod ni tatay na hindi man lang siya dito pinotektahan. Lumaban ang tatay ninyo. Kaya lang malakas ang kalaban. Isa pa, walang utob ang kanyang kapangyarihan. Kaya natalo siya. Ibig pong sabihin, may bisa ang mga suot naming anting-anting? Oo naman. Kulang lang sa basbas ng orasyon. Ano po bang uri ng aswang ang nanakit kay tatay? Sila ang mga aswang na kung tawagin ay tigmabawan. Ano pong klase ng aswang ang tigbabawin? Ang tigmabawan ay mga sinaunang aswang na namumuhay sa kabundukan at masusukal na kagubatan. Namumuhay sila sa isang komunidad na malayo sa kabiasnan. Ano naman po ang kanilang mga kakayahan para masabing malakas po sila? Kaya nilang magpahilom ng sugat ng mas mabilis kaysa sa normal na tao. Nakita niyo naman kanina kung ano ang isa pa nilang kakayahan, hindi ba? Opo, nakita namin na kaya nilang magpatubo ng naputol na bahagi ng kanilang katawan. At nasunog po naputol nilang kamay nang may kapalit na po ito sa katawan ng aswang. Pero syempre po, di ba may kahinaan din sila? Oo. Hindi rin sila nakakatagal sa sikat ng araw. Maaari silang mamatay doon. Ngunit hindi ang pinuno nila. May nakuhang pangontra ang pinuno nila na kontra sa sikat ng araw. Ibig sabihin po, kaya na rin yan tumagal sa sikat ng araw. Pero, paano po? Gamit ang dinikdik na puting bato na nakukuha sa bundok at kuweba. Ipinapahid dito ang pulbos sa buo niyang katawan. Kung ganun po sila kalakas, aba, paano po natin sila mapapatay? Mapapatay sila sa pamamagitan ng mga sandatang may basbas ng orasyon. Pwede silang matalo ng tubig alat. Tubig alat? Oo. Isasaboy ang tubig alat sa katawan nila at mawawalan sila ng abilidad na magamit ang mga kakayahan nila. Manghihina sila. May alam po kaming tubig alat na pwede pong magamit sa mga aswang na tigmabawin. Magdala kayo nun at hayaan ninyong bigyan ko ng orasyong basbas ang medalyon at mutyang nasa leeg ninyo. Kung magtitiwala kayo sa akin. Apo Lakay, nang iligtas niyo po ang tatay namin, buo na po ang tiwala namin sa inyo. Sobra din po kami nagpapasalamat dahil ginamot ninyo ang sugat niya. Lahat naman ay tinutulungan ko kapag nasa ganong sitwasyon. Kaya huwag kayong magpasalamat sa akin. Bakit po kaya si tatay ang inatake ng mga tigmabawin? Dahil mag-uuling siya ng kahoy at iniisip ng mga aswang na may balak siyang sirain ang kanilang teritoryo. Kahit po namumulot lang siya ng kahoy sa bundok? Oo, dahil nasira ang kanilang tahanan. Isa pa, kung sino ang makakita sa kanilang komunidad, papatayin talaga nila para walang makaalam ng tungkol sa kanila. Kaya po pala si tatay ang sinaktan nila. Hindi lang yun. Nakita nilang may suot siyang anting-anting. Kaya inisip nilang banta siya sa kanilang lahi. Ang masaklap, manganganib na ang buhay niya dahil hindi na siya tatantanan ng mga aswang na yon. Pues, hindi ko po hahayaang masaktan nila muli si tatay. Uno, ibigay na natin kay Apo Lakay ang suot nating medalyon at mutya. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Saka namin ibinigay kay Apo Lakay ang suot naming kwintas. Isinilid naman yon ng matanda sa kanyang bulsa. Huwag kayong mag-alala. Sa bahay ko, ang 2 puno ng balete ay proteksyon laban sa amoy ng mga aswang. Hindi nila matutunton ang kinaroroonan natin. Kaya ligtas tayo dito at ang tatay ninyo. Marami pong salamat sa tulong niyo sa amin, Apo Lakay. Huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko ito
para sa pangangalaga ko rin sa kalikasan. Kailangan ko rin naman ng tulong ninyo dahil nasa panganib ang buhay ng mga tao rito. Ano po ang ibig niyo sabihin? Ang walang habas na pagpuputol ng mga puno at pagkakaingin. Ang dahilan kung bakit biglang lumitaw ang mga tigmabawin, nauubos sa kanilang tirahan, at hindi magtatagal, sasalakayin nila ang baryo ninyo upang sila ang pumalit. Gaganti po sila kung ganun? Ganun na nga. Malakas ang kutob kong matagal nang alam ng tatay ninyo ang tungkol sa mga tigmabawin. Bigla kong naalala ang madalas na pagkikwento sa akin ni tatay tungkol sa mga aswang. Ngunit itinatanggi niya yon. Kaya tama si Apo Lakay. Alam ni tatay ang tungkol sa mga tigmabawin. Ibig sabihin, ang tigmabawin po ang pumatay kay nanay? Oo, wala nang iba pa. Ngayon lang po naging malinaw sa akin ang dahilan ng madalas na pag-alis-alis ni tatay tuwing gabi. Tinutugis niya pala ang mga aswang na tigmabawin. Akala namin, ayos lang si tatay at puno lang ng palaspasang hinahanap niya. Yung pala, nagiganti na siya. Ngunit mali ang paghiganti niya dahil mas lalo lamang niyang ginagampala ang pananahimik ng mga ito. Kailangan na talaga nilang mapuksa. Dahil hindi lang si nanay ang magiging biktima nila, pati na rin ang lahat ng taga rito. Kaya kailangan ko ang tulong niyo magkapatid. Dumito muna kayo habang hinihintay ninyong magkamalay ang inyong ama. Habang nandito po kami, kailangan po namin magsanay. Sige, tuturuan ko kayo magkapatid. Kailangan ko lang basbasan ng orasyon ang mga sandata ninyo. Lubos ang pagtitiwala namin kay Apo Lakay. Kaya naging panatag na ang loob namin. Hindi kami nagtanong sa kung ano ang pagkatao nito. Ngunit nararamdaman kong hindi siya ordinaryong tao dahil sa kanyang mga kakayahang ipinakita sa amin. Napakahusay niya pagdating sa pakikipaglaban. Kaya naman, isasalaysay ko na rin kung paano kami tinuruan ni Apo Lakay gamit ang patpat. Sa pagsisimula ng pagsasanay namin, gamit ang natutunan namin noon mula kay tatay, hindi pa rin yun naging sapat. Dahil hindi kontento si Apo Lakay sa ipinakita naming pagsasanay. Makinig kayo mabuti. Ang matalinong pakikipagtunggali, hindi sapat ang malakas na suntok, malakas na sipa, o malakas ang hampas ng sandata sa katawan nila. Ang pinakamalakas na taktika kung paanong paganahin ang utak ng mabilis. Kaya ang bawat atake may paraan, may tamang timing. Yun ang dapat ninyong matutunan. Parang ang hirap naman po nun, Apo Lakay. Nag-iisip habang lumalaban. Walang mahirap kung gusto mong matutunan. Ang mahalaga, kaya ninyong ilagay ang kalaban ninyo sa pinakamahirap na sitwasyon. Yung hindi na nila kayang makaiwas sa patalim ninyo. Mahirap talagang gawin ito kung hindi mo alam kung paano. Apo Lakay, maaari po bang turuan niyo muna kami sa madaling paraan lang ho? Sige, kayong bahala. Gayahin nyo ang ginagawa ko. Tignan niyong magkapatid kung paano ako gumalaw. Doon nga nagsimula ang pagsasanay namin. Maaaring matagal na kaming tinuturuan ni tatay sa pakikipaglaban. Pero sa mga turo ni Apo Lakay, masasabi kong nasa tamang proseso kami. Inabot kami ng dilim sa pagsasanay at ang pinag-aralan namin ay ang pagkilos ng mabilis. Sabay-sabay naming ginaya ang ginagawa ni Apo Lakay. Pagkatapos ay nagpahinga kami. Pero kahit nagpapahinga kami ni Kuya Dos, inaaral pa rin namin ang mga natutunan namin sa matanda. Grabe, Kuya Dos. Parang ang hirap gawin yung biglang sisirko sa ere. Tapos pagbagsak, kailangan nakatarak na ang kahoy sa kalaban.
Ayan ka na naman eh. Nagre-reklamo ka na naman eh. Kasi naman Kuya Dos, ang hirap naman talaga matutunan kaagad eh. Ginawa ko na nga ang lahat, pero hindi ko pa rin makuha. Aba, tsaka yung pagbaliktad ng katawan habang sinasalag ang pag-atake ng kalaban. Ang hirap talaga nun. Kung natutunan niya yon, siguradong matututunan din natin yon. Konting tiis lang. Sa una naman talaga mahirap eh. Tiwala lang. Tiwala. Ewan ko, parang di ako tatagal. Ang sakit sa kamay eh. Puro paltos na ang mga daliri ko. Mabuti na lang, sa loob ng 2 araw na pag-iensayo, walang tigmabawin na umatake. Sa pangalawang araw, mahirap ang ginagawa namin. Sinusukat talaga ang tatag at bilis namin ni Kuya. Pero pagkalipas nun, tila naging madali na lang. Hindi namin namamalayang natututunan na pala namin ang ibang paraan sa pag-atake at kung paano namin didepensahan ang aming sarili. Ang mga natutunan ninyo, ang pinakamadaling proseso para matuto sa pagdepensa. Ibig sabihin, mas mahirap pa ang susunod ninyong pagsasanay. Hala, parang ayoko na. Huwag kang sumuko, Uno. Basta isipin mo, kaligtasan ng mga tao ang nakasalalay dito. Uno naman, ilang araw na tayo nagsasanay ah. Wala na akong ibang narinig sa'yo kundi puro reklamo. Hayaan mo siya, Dos. Maiintindihan niya rin kung bakit kailangan natin pagdaanan ito. Sa makalawa, makukuha niyo na ang medalyon ng Atardar at Mutyara sa Labay. May bisa na yon dahil sa orasyong ginawa ko. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay namin, masasabi kong napakahirap talaga. Kung minsan nasusugatan ako, kahit kahoy lang naman ang gamit ko. Ilang araw pa ang lumipas, nanatiling tulog ang tatay namin, ngunit unti-unti nang gumagaling ang mga sugat niya. Habang nananahimik ang mga kalaban, kailangan natin silang paghandaan. Isa pa, malakas ang kutob kong nalalapit na ang pagsalakay nila. Tama po kayo, Apo Lakay. Nakakabahala po ang katahimikan nila. Apo Lakay, may nagbago man lang po ba sa galaw namin? Sa tingin nyo? Oo, natutuwa nga ako sa inyo magkapatid dahil mabilis ninyong natutunan ang mga itinuro ko sa inyo. Sa palagay niyo po ba, may laban na po kami sa mga tigmabawin? Yun ang susubukan natin. Kaya naman, kayong dalawa magkapatid ang maglalaban ngayon. Ho? Kaming dalawa po ni Uno maglalaban? Pero, bakit po? Bakit kami? Para malaman natin kung hanggang saan ang mga natutunan ninyo. Hindi magiging kumpleto ang pagsasanay kung walang kalaban na tatapat sa inyong kakayahan. Hala, sige na. Maganda na kayo. Kung ganon, kakasapo ko sa laban. Humanda ka sa akin, kuya. Maigpit kong hinawakan ang patpat at hinarap si Kuya. Nanood sa amin si Apo Lakay habang nakaupo siya sa bangkong gawa sa kawayan. Hindi nawawala ang ngiti niya sa labi nang simulan na namin ang paglalaban. Aray ko naman, Kuya Dos. Buisit naman. Bakit naman inampas mo kagad ako ng patpat? Ayaw mo kasing ayusin eh. Nakita mo naman naaatake na ako. Bakit hindi ka umilag? Malay ko bang tototohanin mo ang pagsasanay? Nakakainis ka naman, kuya. Ang sakit tuloy ng braso ko. O isa pa. Umilag ka. Aatake na ako ah. Oh, nakailag ako, Kuya Dos. Heto naman ang ganti ko sa'yo. Aray ko! Aray! Bakit tinampas mo rin ako sa braso? Dahil hindi kami seryosong naglalaban, nainis si Apo Lakay at lumapit siya sa amin. Hindi uubra ang paglalaban ninyong dalawa kung iisipin ninyong magkapatid kayo. Bakit hindi nyo saktan ang isa't isa? Kapag tigmabawin ng kalaban ninyo, dapat gigil kayong pumatay. Teka, alangan naman pong patayin namin ang isa't isa.
Magkapatid po kami. Apo Lakay, ang hirap naman po yatang gawin ang sinasabi ninyo. Hindi naman aswang si Kuya Dos eh. Siya nga naman po, Apo Lakay. Hindi rin naman po tigmamawin si Uno. Kung ayaw ninyo, ako na lang ang labanan ninyo. Tandaan ninyo, kapag hindi nyo ginalingan, masasaktan talaga kayo sa akin. Sige na, hawakan nyo na maigpit ang patpat ninyo at atakihin nyo ko. Laban! Walang ya, Kuya Dos. Mapapalaban tayo rito. Tungkod, laban sa patpat. Huwag kang maingay. Matanda na yan. Mabagal kumilos yan. Kaya hindi siya mananalo sa atin. Sa puntong yun, napahagik-gik ako ng tawa na agad namang napansin ni Apo Lakay. Kaya agad siyang sumugod sa amin at tinamaan niya kami ng tungkod. Aray ko! Ang puwit ko! Ang sakit! Yari tayo. Tinutuo nga ang laban. Napakasakit ng braso ko. Akala ko ba mahina siya, Kuya? Kulang na lang. Matanggal ang puwit ko sa katawan ko eh. Nakakainis ka talaga. Tama na ang satsat. Focus sa laban. Una na akong aatake sa kanya. Humanda ka sa akin, Apo Lakay! Ipinalo ko ang patpat ko kay Apo Lakay. Magkakasunod yun, ngunit walang tumama. Si Kuya Dos naman ang sumunod na umatake, ngunit wala ring nangyari. Pareho kaming bumagsak sa lupa. Hindi ninyo nilalakasan ang pag-atake. Kapag nasa totoong laban na kayo, madali lang nila kayo mapapatay. Tusok sa aswang ang dapat ninyong gawin. Kapag naging mabagal kayo, sasaksakin kayo ng kuko ng mga aswang sa inyong leg at sisipsipin nila ang inyong dugo. Bawat segundo mahalaga, kaya huwag kayong magpapasingit ng pag-atake sa kalaban. Paano po? Ang hirap naman talaga. Ang dapat nyong gawin, umatake kayo. Lilinlangin nyo ang kalaban. Ibaba ninyo ang mga kamay ninyo. Iikot kayo. Kapag nahawakan kayo ng kalaban, saka kayo umatake. Saksakin ninyo sa tagiliran. Kapag kinagat naman kayo, tusukin nyo ang mata nila nang mapilitan silang kumalas. Ang importante makatama kayo. Sapat na yun dahil may mga kapangyarihan kayo. Pero hindi po madali yun, Apo Lakay. Madali yun sa determinadong pumatay. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon na maitusok ang sandata ninyo, ibaon nyo ng mabuti ang talim nang mas malaki ang pinsala at manghina sila. Sa ganung paraan, pabor ang puwersa sa inyo. Naiintindihan nyo na ba? Opo, naiintindihan ko na po. O siya, sige. Gawin mo nga sa akin. Hawakan mo ng maigpit ang kahoy na yan. Ginawa ko nga ang mga itinuro niya at hindi ko inisip na kilala ko siya. Tinignan ko siya bilang kalaban ko. Ginamit ko ang lahat ng mga natutunan ko mula sa kanya. Nagulat ako sa ginawa ko dahil natalo ko ang matanda. Ganon din si Kuya Dos. Nagwagi kami sa laban at natuwa si Apo Lakay. Dahil sa husay na ipinakita namin sa kanya, ibinalik niya sa akin ang mutya ng salabay at medalyong atardar naman ang kay Kuya Dos. Handa na kami sa totoong laban. Sa huling bahagi ng pagsasanay, kaming dalawa naman ni Kuya Dos ang magkatunggali. Agawan ng sandata at kung paano namin madedepensan ang aming armas. Unang umatake si Kuya Dos. Nakaiwas ako. Sa pag-ikot ko ng mabilis, natalo ko si Kuya at naagaw ko ang patpat niya. Magaling, Uno. Natalo mo si Dos. Pinagbigyan lang naman po yata ako ni Kuya eh. Hindi naman siya lumaban eh. Hindi, Uno. Talagang panalo ka. Huwag na kayong magtaka. Nadagdagan talaga ang lakas at bilis ninyo dahil sa suot ninyong medalyon at mutya. Mahihirapan na ngayon ang mga tigmabawen na talunin kayo. Apo Lakay, ano na po ang sunod naming gagawin? Magpahinga na muna kayo
at puntahan niyo ang inyong ama. Dahil gising na siya. Talaga po, Apo Lakay? Oo nga. Hala, sige na. Puntahan niyo na siya. Halos mag-unahan kami ni Kuya Dos sa pagpasok sa silid ni Tatay. Nadatnan namin siyang may malay na at nakasandal sa dingding. Tay, gising na po talaga kayo. Salamat po sa Diyos. Ligtas na kayo, Tay. Diyos ko, ang mga anak ko, akala ko hindi na tayo magkikita. Maigpit na yakap ang isinukli ni Tatay sa aming dalawa ni Kuya Dos. Napaiyak kami dahil sa sobrang saya. Nadaman niya na hinanap namin siya, kaya nakilala namin si Apo Lakay. Sinabi rin namin sa kanya na tinuruan kami ng matanda kung paano ang makipaglaban. Pati na rin ang pagbibigay ng bisa sa suot naming mutya ng salabay at medalyong atardar. Mga anak, patawarin niyo ako. Nagsinungaling ako sa inyo. Alam na po namin ang lahat, Tay. Kaya wag na po kayo magpaliwanag. Utang ko ang buhay ko kay Apo Lakay. Tinulungan niya ako at inalagaan. Napakabuti niya sa akin. Ano po ba talaga ang nangyari sa inyo, Tay? Bakit po kayo nasugatan? Natagpuan ko ang kuta nila at nahuli nila ako. Sinubukan kong tumakas ngunit napakabilis nila. Walang nagawa ang bertud ko kahit ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Kung ganun po, puntahan po natin sila, Tay. Wala na roon ang mga tigmabawin. Napalingon kaming tatlo sa pintuan at nakita namin ang matanda. Lumapit siya sa amin at naupo sa bangko sa paanan ng katre ni Tatay. Palipat-lipat sila ng kuta sa tuwing may nakakahanap sa kanilang tirahan. Kaya sa lawak ng pinsala ng mga magkakaingin at maguling, hahanap sila ng panibagong tahanan. Sa baryo po natin sila balak manirahan. Kaya kailangan nyo maganda. Mag-ipon kayo ng tubig alat. Ipinaliwanag ni Apo Lakay kay Tatay ang tungkol sa kahinaan at kapangyarihan ng mga tigmabawin. Saka lang niya naunawaan kung bakit malakas ang mga aswang. Babalik na po kami sa bahay. Ilang araw na rin po ako namamalagi sa bahay ninyo. Ikaw ang bahala, Peter. Basta't huwag niyong kalimutan ang tubig alat. Opo. Salamat po ulit, Apo Lakay. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Nagpaalam na kami ni Tatay sa matanda. Sa isang banda ay nalungkot din kami dahil may iwan na ulit itong mag-isa. Nagtungo muna kami sa burol upang ipagpatuloy ang naiwan naming ulingin. Plano ni Tatay na uubusin lang yon at titigil na kami sa pag-uuling. Kumuha na rin kami ng sapat na tubig alat na magagamit naming panlaban sa mga tigmabawin. 2 araw kaming nag-uling at sa awa naman ng Diyos ay natapos din namin yon. Bandang hapon, nang bubuhati na namin ng mga sako ng uling, dumating si Mang Berok at Kapitan Maestro. Nagulat kami dahil pinalibutan nila kami. Anong kailangan ninyo? Matigas kasi ang ulo niyo, mag-ama. Tuloy pa rin kayo sa paguling. Dahil sa ginagawa ninyo, lumilitaw ang mga buhaya. Buhaya? Walang buhaya. Ikaw ang buhaya rito. Narinig ninyo, Kapitan? Talagang ayaw nilang tumigil eh. Bakit ba kami pinag-iinitan mo, ha? Baka nakakalimutan mong namatayan din kami at hindi buhaya ang pumatay sa mga biktima. Buhaya yun. At nakita ni Kapitan. Kung buhaya ang pumatay sa kanila, bakit buo ang kanilang katawan at hindi durog ang mga buto? Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Tama si Tatay. Hindi hayop ang pumatay sa kanila, kundi mga aswang na tigmabawin. Pinagtawanan nila kami dahil sa sinabi ko. Hindi sila naniniwala sa akin. Sinabi ni Kapitan Maestro, ang mga sinabi ko raw ang mas hindi kapani-paniwala. Wala akong magagawa kung ayaw niyong maniwala.
Sa paglapit ko kay Mang Berok, may kakaiba akong naamoy. Para bang nabubulok na laman ng tao na pilit tinatakluban ng amoy ng sibuyas. Dahil dun, siniko ko sa tagiliran si Kuya Dos at nagbulungan kami. Kuya, naamoy mo ba? Oo, naamoy ko rin. Naamoy ko. Naswang sila. Makakaalis na kayo. At huwag niyo na kaming guguluhin dito. Sandali, Mang Berok. May kakaiba yata sa'yo. Ano yun? Ang balat mo. Para bang may pulbos mula sa didikdik ng puting bato. Ang amoy mo, kahit amoy sibuyas, hindi pa rin may tago ang totoong amoy ng isang halimaw. Tay, isa siyang aswang na tigmabawin. Lintik na. Anong pinagsasasabi mo? Umiinit ang suot kong kwintas na merong mutya ng salabay. Palatandaan na hindi ka ordinaryong tao. Ganon din po ang suot ko medalyon ng atardar, Tay. Umiinit din. Tama kayo mga anak. Nararamdaman ko rin ang presensya nila. Kasama si Kapitan Maestro. Mga aswang nga sila. Agad kong binunot ang itak ko. Ganon din ang ginawa ni Kuya Dos sa kanyang punyal. Inatake namin sila, kaya't nagkagulo ang mga ito. Hindi sila makapagpalit ng anyo dahil may presensya parang araw. Kaya naman, sinubukan nilang umatras. Buwisit! Nakilala nila tayo! Magsiatras kayo! Nagsipulasan ang mga tanod at agad na tumakbo para tumakas. Si tatay naman, mabilis na nagsalok ng tubig at sinabuyan ng tubig alat ang mga naiwang tanod. Nagkagulo sila bago pa sila tuluyang nakalayo. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang kanilang mga katawan. Nilapitan ko ang isa at mabilis ko itong tinaga sa leeg. Kumulo ang sugat nito na para bang asido hanggang sa mapugutan ito ng ulo. Si Kuya Dos naman, sinaksak niya ang dibdib ng isa pang tanod. Nagkakakawag ang kamay nito dahil sa labis na sakit at agad na nasunog ang katawan hanggang sa naging abo. Si tatay ang huling kumilos. Binuhat at ibinalibag niya ang naabutan nitong tanod. Halos madurog ang mga buto nito sa lakas ng pagkakabarag ni tatay sa lupa. Ipinakita namin yon kay Mang Berok. Kaya't tumigil siya sa pagtakbo. Tumayo siya, ilang metro ang layo nito sa amin. Kaya dinig namin ang pagbabanta niya. Humanda kayo sa akin. Pagbabayaran ninyo ang pagpatay nyo sa mga alagad ko. Babalik kami at sasalakayin namin kayo. Ang buong baryo nyo. Mga alagad ko, atras! May mga kapangyarihan sila. Babalik tayo sa ibang araw. Tuluyan na ngang umalis ang mga ito at iniwan ang mga kasama nilang pinatay namin. Tay, paano na po? Hindi na magiging madali ang buhay natin dito mga anak. Kailangan natin protektahan ang mga tao. Tara na po, Tay. Umuwi na po tayo. Sige, tara na. Naging mahirap para sa amin ang kumbinsihin ang mga tao tungkol sa mga aswang na tigmabawin. Lalo na at hindi na talaga nagpakita si Kapitan Maestro pagkatapos naming matuklasan ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit gumawa kami ng paraan para maniwala sila at una naming kinausap ang pamilya ni Mang Isko. Nakumbinsi namin silang makipagtulungan sa amin at hindi nagtagal. Sumanib na rin ang ibang kaanak ng mga naging biktima ng mga aswang. Sa pangunguna ni tatay, nagpulong silang lahat ang tungkol sa mga dapat naming gawin. Itinuro niya ang kahinaan at kakayahan ng mga tigmabawin, pati na ang pag-iipon sa tubig alat na nasa balon. Ang magsasaka naman na may pang-spray, yun naman ang naging sandata nila. Kanya-kanya ng toka sa mga gagawin. Mga kasama, kung hindi tayo kikilos,
tayo ang papatay nila. Kaya naman, uunahan na natin sila. Hahanapin natin ang tirahan nila. At tayo mismo ang unang aatake sa kanila. Lalaban tayo para sa kaligtasan ng pamilya natin. Hustisya para sa mga buhay na kinuha ng mga tigmabawin. Mananagot sa atin si Kapitan Maestro. Dahil niloko niya tayo. Mamamatay rin si Berok na nagkunwari pa na may malasakit sa kalikasan. Ano mga kasama? Handa na ba kayo para lumaban? Opo, handang-handa na ang lahat, Tay. Sabay-sabay na nagtaasa ng sandata ang mga kasama namin. Lahat sila ay itak ang gamit. Ako naman, itak rin. At ang suot kong mutya ng salabay, si Kuya Dos. Meron siyang punyal. Bagay yun sa suot niyang medalyong atardar. At si Tatay, suot ang kwintas ng bertud ng langgam. Ang ibang mga kasapi, may sukbit sa likod na pang-spray sa palay. Ngunit ang laman ay tubig alat. Ang ibang lalaki, dala ang mga sulo na gawa sa kawayan. Handa na ang lahat. Sinimulan na namin ang paglalakad papasok sa kakahuyan para hanapin ang tirahan ng mga tigmabawin. Sa tulong ng mga sulong dala namin, naging maliwanag ang daang nilalakaran namin. Nang makarating kami sa masukal na gubat, napunta kami sa patag na talayban at nakasalubong namin ang mga aswang na tigmabawin. Sandali kaming tumigil sa paglalakad. Ilang metro ang layo namin sa mga kalaban. Kagaya namin, nakahanay sila. Ngunit nasaan yung tao pa? Totoo pala ang balitang nasagap ko. Hinimok mo pa ang mga tao para lumaban sa amin. Bakit? Natatakot ka na ba? Dapat lang, dahil lahat kami, hustisya ang hinahanap. Narito kami para singilig kayo sa lahat ng ginawa ninyo sa pamilya namin. Isa kayong mga hangal. Akala niyo ba mananalo kayo sa amin? Hindi kami hangal na kagaya mo. At hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas lang ang nananalo. At sa tingin mo ba, sa lugar na ito, mananalo kayo? Nagkakamali kayo. Dahil ngayon na ang katapusan ng lahi ng mga tao. Para sa amin, wala kayong silbi. Pagkain lamang namin kayo. Hindi ba't nakakainis at nakakainsulto? Yung itinuring mong walang silbi at mahina ay siyang lalaban sa inyo ng sabayan. Ibig sabihin nun, madali lang kayong matatalo. Walang hiya ka, Peter. Papatayin kita. Gawin nyo na, mga kasama! Sa harap naming lahat, nagbago ang anyo ng mga taong yun. Dahil may dala kaming mga sulo, nakita namin ang mga ito sa aktwal. Tumatangkad sila at humahaba ang kanilang mga daliri. Sa mukha naman, nagiging halimaw sila at unang tumutubo ang mahahaba nilang mga pangil. Nagbago rin ang kulay ng kanilang mga mata at lahat sila ay naging kalbo. Naging itim ang kanilang balat, malaki ang katawan at mabilis kung kumilos. Maganda na kayo mga kasama! Ito na ang laban natin! Ilabas ang mga sandata! Sugod! Sugod mga kasama! Walang aatras! Patayin natin silang lahat! Agad na kaming tumakbo pasugod. Napakaigpit ng pagkakahawak ko sa sandata ko. Hindi pa kami biyasang lumaban, pero kahit papano ay may natutunan na kami mula kay Apo Lakay. Unang aswang na nakasalubong ko, hinampas ko agad ng talim ng itak ko. Dinig na dinig ko ang daing niya habang nasasaktan. Tila napahinto ang iba sa nakita nilang usok na lumabas sa sugat ng kasama nila. Paano ba naman ang epekto ng sandata ko sa katawan ng mga tigbabawin ay parang asido na kagaya
sa salabay. Kaya bumakas ang takot sa mga kalaban namin, lalo na si Kapitan Maestro. Kasama niya ang mga tanod niyang naging halimaw na rin. Lahat sila, hindi na makagalaw, nag-aalalang sumugod sa amin. Dahil doon, malakas na sumigaw ang pinuno nilang si Mamberok. Huwag kayong matakot, mga kasama. Mga tao lang sila. Sugod! Lumaban kayo! Oo, mga tao lang kami. Pero lalaban kami hanggang sa huli. Ang bilis mong kumilos, ha? Tinuruan ka ba ng mahiwagang ermitanyo? Oo. Kung ang ermitanyong tinutukoy mo ay si Apo Lakay, tinulungan niya kami dahil hindi kayo nararapat na mabuhay sa mundo namin. Sakim kayo sa teritoryo, kaya dapat sa inyo mamatay. Hindi ako sigurado kung si Apo Lakay nga ang sinasabi ni Mamberok na ermitanyo. Ngunit batay sa kanyang kakayahan, alam kong kakaiba nga ang matandang yon. Ubusin sila! Ubusin ninyo ang lahi ng mga tao! Ginulo nila ang pananahimik natin, kaya tayo naman ang manggugulo sa kanila ngayon. Ito na ang pagkakataon natin para masakop ang kanilang baryo at wala nang magugutom sa atin kailanman. Di pa rin namin kayo hahayaang magtagumpay. Dahil lalaban kami. Mga kasama, patayin ang mga aswang na tigmabawin! Ubusin ang lahi nila! Unang umatake si tatay at sumunod naman kami ni Kuya Dos. Nakataas ang mga sandata namin, ganun din ang mga kasama namin. Doon nga namin mas nagamit ang natutunan namin mula kay Apo Lakay. Nagkaroon ako ng pagkakataon na atakihin si Kapitan Maestro, ngunit nakailag siya at sa pagtalon ko para tagain siya, nahawakan niya ang isa kong paa. Gumamit ako ng balanse para makaikot ako, para sana mabitiwan niya ang paa ko. Dahil nga malakas si Kapitan Maestro, napilipit niya ang binti ko at napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Mabuti na lang at may punyal na tumama sa likod nito. Nakita ko si Kuya Dos. Tinadtad niya ng saksak ang likod ni Kapitan Maestro. Napasigaw ito dahil sa labis na sakit. Lalo na at hindi nito kayang pagalingin ang sariling sugat. Dahil doon, nabitiwan ni Kapitan Maestro ang paa ko. Bumagsak ako sa lupa habang pigil ang hininga ko. Nabitiwan ko pansamantala ang itak ko at hinawakan ko ng maigpit ang paa ko. Nakita kong lumisya ang buto ko, kaya't napasigaw ako ng malakas. Aray ko! Ang sakit! Sobrang sakit, kuya! Ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo na sila! Lumaban kayo, mga alagad ko! Dahil abala si Kuya Dos sa pakikipaglaban kay Kapitan Maestro, hindi niya ako napapansin. Si tatay naman at ang mga tao, abala rin sila sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Mamberok. Dahil dun, tumakbong papalapit sa akin si Mamberok at tuwang-tuwa siya nang makita ang paghihirap ko. Nang makalapit siya sa akin, agad niya akong hinawakan sa tigkabilaan kong balikat. Halika rito! Bitiwan mo ako, hayop ka! Natatakot ka na ba? Kaya ginagamit mo akong pananggalang sa mga kasama ko! Tumigil ka! Tawagin mo sila nang makita nila kung paano kitang patayin! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako, demonyo ka! Itinayo niya ako at itinutok niya ang kuko niya sa leeg ko. Nasa likod ko siya, kaya hindi ako makagalaw. Nahuli ko na ang anak mo, Peter! Hawak ko na siya! Lubayan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag ka na magpumiglas pa, bata! Dahil hindi mo ko kaya! Ah, ganun ba? Yun ang akala mo! Hetong sa'yo! Siniko ko ang mukha niya
kaya't hindi siya nakaganti sa akin. Dumugo ang ilong niya at nagwala siya sa galit. Nang aatake siya ulit, nakita ko ang itak ko sa lupa. Dinampot ko yon at sinalubong ko ng taga ang kamay niya. Hindi mo ako masasaktan! Hetong sa'yo! Ang braso ko! Ang init! Anong meron sa sandata mong walang iya ka? Ha! Hindi lahat ng pagkakataon. Simpleng sandata lang ang gamit namin. Inalam din namin yung kahinaan ninyo. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng ideya kung paano ko kayo matatalo. Ngayon, lasapin mo ang epekto ng itak ko! Muli ko siyang inatake ng taga. Ngunit nakaiwas siya. Galit na galit ito dahil nasugatan ko siya at hindi naghihilom yun. Hindi tuwid ang tayo ko noon dahil napilipit ang isa kong binti. Dahil doon, hirap akong lumaban. Nang umatake siya sa akin, ginawa ko ang lahat para makaiwas. Hirap na akong dumiskarte at nawawala na ako sa focus. Kaya naabot ako ng aswang. Nahawakan niya ulit ako sa leeg at naiangat pa sa ere. Nang balak niya na akong ihagis, biglang may magkakasunod na sipa ang tumama sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan niya ako. Nakita ko si tatay. Kinalaban niya si Mang Berok. Ako naman, napaupo ako sa lupa. Sakto yun, nagumulong sa paanan ko ang pugot na ulo ni Kapitan Maestro. Dahil doon, napansin ako ni Kuya Dos at agad siyang lumapit sa akin. Uno, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Kuya, tulungan mo akong tumayo. Dos! Alalayan mo kapatid mo! Sigaw ni tatay kahit nakikipaglaban siya kay Mang Berok. Uno, tumayo ka, dali! Yung binti ko, kuya. Ang sakit. Halika, aalalayan kitang tumayo. Kaya ko pa naman, kuya. Napakasakit lang talaga. Nakatayo pa ako nun. Hawak ang itak at agad kaming nagtalikuran ni Kuya Dos para harapin ang mga aswang na umaatake sa amin. May mga kasama na kaming sugatan, pero may mga aswang na rin kaming natatalo. 5 na ang nakahandusay sa lupa at ibig sabihin nun ay patay na sila. Na paano ka ba? Napalian ako sa binti. Nawakan ako ni Kapitan Maestro kanina. Pero ayos lang ako. Kaya ko pa naman. Sigurado ka ba? Kasi kung hindi, itatakas na muna kita rito. Hindi, kuya, kaya ko pa. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Lalo na si tatay. Mas tumindi ang sagupaan sa pagitan namin ng mga aswang. Mahirap talagang utakan ang mga nilalang. Pero kahit papano, nababawasan din sila. Merong mga nasugatan sa amin at nakakatakot isipin na baka may mamatay rin. Sa pag-atake sa amin ng aswang, nagkahiwalay kami ni Kuya Dos. Hinarap namin ang kalaban at si tatay naman ang pumalit sa tabi ko. Si Kuya Dos ang humarap kay Mang Berok na hindi talaga namin matalo-talo sa laban. Napakalakas niya at para bang hindi napapagod. Kahit nga may sugat ito sa braso. Inatake ako ng isa sa mga alagad ni Mang Berok. Bumagsak ako sa lupa nang tamaan niya ako ng kalmot sa balikat. At si tatay naman ang lumaban dito. Napatay niya ito sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Anak, ayos ka na ba? Kaya mo pa bang tumayo? Opo, tay. Kaya ko po. Diyos ko, ang bilis mamaga ng binti mo. Itinukod ko ang itak sa lupa. Ngunit bigla kong hinila ni tatay nang inatake ulit kami ng maraming aswang. Sinikap kong makasugod nang hilahin niya ako palayo. Nang mga sandaling yon, hindi na si Mang Berok at Kuya Dos ang naglalaban dahil kanya-kanya na sila ng inatake. Nagsigawan ng mga aswang dahil pinatay ni Kuya Dos ang marami sa kanila. Si Mang Berok naman, inatake niya ang mga tao. Maya-maya pa, lumapit sa amin ang kapatid ko. Tay, Dos, ikaw na muna magbantay sa kapatid mo.
Haharapin ko lang si Berok. Tay, malakas siya. Hindi mo siya kaya. Kung wala nga po ang medalyong atardar sa akin, baka tagtag na rin ako ng sugat sa katawan. Ang kakayahan ng medalyong atardar ay proteksyon laban sa mga talim. Kaya kahit anong sandata ang gamit kay kuya, hindi siya masugat-sugatan. Ngunit makakaramdam pa rin siya ng sakit kapag tatama sa kanya ang kalmot at kagat ng aswang. Tay, malakas po siya. Hindi niyo po siya kakayanin. Kaya ko siya. Dito lang kayo, Tay. Ako na lang ang susugod sa kanya. Hindi, Dos. Bantayan mo ang kapatid mo. Tay, sandali! Saan pupunta, Tay? Dito lang kayo! Tay, bumalik kayo rito! Wala na kaming nagawa ni kuya nang tumakbo si tatay. Dala niya ang itak ko, kaya wala akong armas ng oras na yon. Kitang-kita namin kung paanong hatawin ni tatay ng itak si Mamberok. Ngunit nasalo nito ang braso ni tatay. Ngumisi sa amin si Mamberok at nagsalita ito. Pagbasdan nyo kung paano ko pahihirapan ang tatay ninyo. Dudurugin ko siya! Nanginig ako sa takot nang makita kong nagpapabaya lang si tatay. Lalo na nang sakalin siya ni Mamberok. Bitiwan mo si tatay! Ako, labanan mo! Walang nagawa ang sandata at pang-spray ng mga kasama mo sa bilis ko. Kaya wala ka rin laban sa akin. Ano kayang mangyayari? Papatayin ko si Peter sa harapan ninyong lahat. Napasigaw kami ni Kuya Dos nang makita naming sinaksak nito sa dibdib si tatay gamit ang kanyang kuko. Hayop ka! Papatayin kita! Pagbabayaran mo to! Mga kasama, sugurin ang mga hangal! Sumugod din kami pasalubong sa mga natitira niyang mga alagad. Pero nang patakbo na kami papunta kay tatay, biglang kumilos siya at bumangon. Tumayo si tatay ng derecho para bang hindi ito nasaktan. Nagulat ang mga aswang dahil agad siyang umatake na kasing bilis ng mga tigmabawin. Maging kami ni Kuya Dos nagulat sa bilis ni tatay. Sa tingin mo ba, talaga napatay mo ako, Berok? Pagmasdan mo kung saan bumaon ang kuko mo. Sa bertud ng langgam na nakasabit sa leeg ko. Itinaas ni tatay ang kanyang bilog na bertud. Malambot lang yun na para bang aspaltong bagong luto. Kaya hindi napansin ni Mamberok na yun ang tinamaan niya at nagkunwari si tatay na nasaktan. Ang galing ni tatay! Kaya pala nagpabayalan siya! Yun ang taktika na sinasabi sa atin ni Apo Lakay para makalapit sa kalaban. Dahil doon, nagwala si Mamberok. Walang hiya ka, Peter! Nilinlang mo ko! At nagpalinlang ka naman. Kaya ngayon humanda ka dahil papatayin na kita! Sumugod na din kami nun at muli kaming nakipaglaban. Dahil sa mga agimat at pangontra namin, marami ang nalagas sa mga kalaban namin. Dahil sa pagkakaisa naming lahat, lalo kaming tumibay. Marami rin sa mga tigmabawin ang napabagsak namin. Naging pulido na ang kilos ko kahit masakit pa ang binti ko. Ganon din si Kuya Dos at si tatay. Puksain ang mga halimaw! Atras! Hindi natin sila kaya! Walang aatras sa inyo! Lumaban ka, Berok! Patunayan mong malakas ka! Hindi namin hinayaan na makatakas ang mga kalaban. Lalong uminit ang sagupan dahil dumating pa ang iba pa naming mga kasapi. Meron din dumating na panibagong mga tigmabawin. Ngunit tinapatan sila ng taong bayan na merong mga sandata. Sila ang mga taong hindi agad naniwala sa amin. Pero ngayon ay kasapi na naming lumalaban sa mga aswang. Kuya, may mga dumating na tulong! Salamat sa Diyos! Mga anak! Sugod! Sumugod kami ng sabay-sabay. Malakas pa rin si Mamberok dahil kaliwa at kanan niyang nasasalag ang mga patalim na tumatama sa kanya. Naiiwasan din niya ang mga suntok.
Pero dahil sa itak ni tatay na tumama sa likod ni Mamberok, nadapa ito at doon na namin siya pinagtulong-tulungang atakihin. Akala mo ba may laban ka pa sa amin? Malapit na ang katapusan mo! Yan lang ba ang kaya nyo? Akala nyo ba? Ganun lang ako kadaling matalo? Uno, Tay! Grabe! Lumalaki siya, tignan mo! Humahaba ang mga braso't binti niya! Mag-iingat kayo! Mas mabangis na siya ngayon! Pero lalaban pa rin ako sa kanya! Hindi ako natatakot sa kanya! 3 laban sa isang napakalaking tigmabawin. Yun ang naging sagupa namin. Nahawakan ako ni Mamberok at bumagsak ako sa lupa. Pumatong siya sa akin at ilang beses niya akong pinaghahampas ng kuko sa dibdib. Hindi na rin ako natulungan ni Tatay at Kuya Dos dahil bigla silang inatake ng mga alagad ni Mamberok. Wala akong hawak na itak dahil na kay Tatay yun. Kaya sinalag ko ng kamay ko ang bawat pag-atake ni Mamberok. Pero tadtad na ng kalmot ang braso ko. Tumayo ka! Ikaw ang gagamitin kong bihag! Umarap si Tatay sa amin at napatingin siyang mabuti sa akin. Hindi ako makagalaw dahil nakatutok ang kuko ng aswang sa leeg ko. Berok, siguraduhin mo lang na hindi ka nagkamali ng binihag! Naalala ko ang itinuro sa akin ni Apo Lakay kapag nasa ganun akong sitwasyon. Alam ko na ang gagawin para depensahan ang sarili ko. Si Kuya Dos, tumitig siya sa akin at isinenyas niya ang hawak niyang punyal. Mabuti na lang at may mga sulo kaya maliwanag kong nakikita ang galaw ng kanyang mga mata. Uno! Gawin mo na! Saluhin mo! Mabilis kong iniiwas ang ulo ko sa kukong nakatutok sa leg ko at dinukat ko ang isa niyang mata gamit ang daliri ko. Napasigaw ito ng malakas kaya nabitiwan niya ako. Sabay salos sa inihagis na punyal ni Kuya Dos. Pinuntirya ko kagad ang leeg niya at sinundutan ko ng pagsaksak sa dibdib niya. Kagaya ng itinuro ng matanda sa akin, umikot ako at tinusok ang punyal sa tagiliran nito. Mas ibinaon ko pa yon ng todo para malaki ang maging pinsala. Napadaing siya dahil sa labis na sakit at napabaluktot ang katawan. Dahil doon, sabay-sabay na kaming umatake sa kanya. Pinagtulungan namin siyang saksakin ng mga patalim. Bagamat dumalaban pa rin ito, pero nangihina na. Hindi na ganun kahirap dahil wala na siyang kakayahan. Napabagsak na rin namin siya habang butas-butas ang kanyang katawan. Wala talagang magandang maidudulot ng kasamaan sa buhay ng sino mang nilalang. Kaya habang masama ka, Berok, may tatapat at tatapat sa kasamaan mo. At yun ay ang puwersa ng kabutihan. Pinugot ni Tatay ang ulo ni Mamberok. Lumipad ang ulo nito sa mga taong tapos na rin sa pakikipaglaban. Sa harap naming lahat, nasunog ang katawan nito at naging abo. Nagtagumpay tayo! Patay na ang pinuno ng mga tigbabawen! Nang mga sandaling yun, naramdaman ko ang labis na sakit ng binti ko, pati na ang mga kalmot sa braso ko. Tinulungan ako ni Tatay at Kuya. Nilisan namin ang lugar na yon. Nagwagiman kami sa laban, ngunit hindi ko nailigtas ang binti ko. Tuluyang naputol yun at naging pilay na ako. Sa tuwing nakikita ko ang pinsalang tinamo ko, naalala ko ang mga tigmabawin. Hindi ako nalulungkot sapagkat maraming buhay ang nailigtas namin kapalit ng binti ko. Isa lang ang ikinalulungkot ko. Yun ay nang hindi ko na nakausap at nakita si Apo Lakay. Isa pala talaga siyang mahiwagang ermitanyo na nangangalaga sa kalikasan. Binalikan din namin ang kanyang tirahan, ngunit wala na ang kubo roon.
kasama niyang naglaho. Hanggang ngayon, palagi ko pa rin siyang naaalala at nagpapasalamat ako sa pagtulong niya sa antingero kong tatay. Sa ngayon, nasa aming pangangalaga pa rin ang mutya ng salabay, medalyong atardar at bertud ng langgam. Si Kuya Dos naman, pulis na siya at kakapromote lang niya bilang major sa lungsod namin. Sa lahat ng mga nangyari, natutunan ko po na ang kasamaan ay hindi talaga mananalo laban sa puwersa ng kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.